Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sush! Namula ang mga mata ni Daryl nang tumitig ito kay Lindsay. Gusto niya itong pagpira-pirasuhin. Nagkiskis ng ngipin ang lalaki nang lumingon ito sa tatlo niyang kasama at saka nagsalita. Dax, Chester, Debra, kaya niyo bang maglakad? Nang sandaling iyon ay gusto na lamang bumalik ni Daryl sa pamilya Carter sa lalong madaling panahon. Lakad. Mayabang na tumawa si Lindsay. Alliance Master Daryl, minamaliit mo ang lason ng 5 poison sect na Heartbone Rotten Poison. Sa loob ng 1 oras, kung hindi mabibigyan ng antidote ang 3 mong kasama ay mabubulok ang kanilang mga buto at masusunog ang mga puso. Magdurugo ang kanilang mga mata, ilong, bibig, at tainga. Pagtapos noon ay kailangan mo na lang kunin ang kanilang mga bangkay. FCKU. Galit na sabi ni Daryl. Matindi ang naramdaman nitong galit. Ibigay mo ang antidote at hahayaan kitang mabuhay. Mabilis na kumilos si Daryl pala, kay Lindsay, lumabas ang nakakatakot na lakas. Nag-iba ang hangin sa buong paligid sa ilalim ng marahas na lakas ng enerhiya. Ang lakas niya! Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lindsay, pero hindi ito nataranta. Bahagya itong tumawa, at parang ahas itong tumakbo palapit sa Wishing Star Tower para iwasan ang atake. Roar! Brutal na lumapag ang atake sa kaninang kinatayuan ni Lindsay. Nagkaroon ng napakalalim na butas ang sahig, at may diametrong ilang dosenang metro. Nakakatakot ang lakas ng atake. Pero nakatakas ni Lindsay, hindi ito nasugatan. Ngunit nang napagtanto nito ang lakas ng pag-atake, ay kumabog ang kanyang dibdib. Mga kapwa ko Sect Masters, bilang Alliance Master, ako ay nag-uutos sa inyo na upang mabilis na pumunta sa pamilya Carter at magbigay ng tulong. Dapat at walang kamalian ang inyong mga gagawin. Nang sumunod na segundo at binuksan nito ang kanyang energy field nang may narinig na malalim na boses sa buong Wishing Star Tower. Nakakapit sa sinulid ang buhay ni Dax, Chester, at Debra. Kailangan na niyang makuha ang antidote. Pero kailangan din ng tulong ng pamilya Carter. Ngunit nagtinginan lang ang mga Sect Masters at nanatiling nakaupo. Binaliwala ng mga ito ang kanyang utos. Daryl! Nag-alangan ang tono ng Sect Master ng Chanshan. Ikaw ang Alliance Master pero masama ang iyong moralidad. Pinatay mo si Dora Simpson. Mula ngayon ay hindi kita kikilalanin bilang Alliance Master. Patawarin mo ako kung hindi ko susundin ang iyong mga utos. Nagsimulang makisali ang ibang mga sekta. Tama. Wala kang karapatan para maging Alliance Master namin. Walang kalaban-laban si Dora nang atakihin mo siya. Anong karapatan mo para maging Alliance Master namin? Anong karapatan mo para utusan kami? Sumalungat rin sa kanya ang ibang mga sekta. Nanginig si Daryl at nagmay nagring sa kanyang utak. Hayop! Napakalamig at walang awa ng mga taong ito sa napakamapanganib na sandal. Dahan-dahang tumayo si Little Fairy at tumingin sa mga manonood. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sinabi nyo? Pinanjak nito ang kanyang mga paa at sumigaw. Noon ay sinira nyo ang puri ni Daryl nang pinagbintangan nyo siyang dinumihan ang sarili niyang mga kapatid. Anong nangyari? Lumabas din ang katotohanan, hindi ba? Hindi pa lumalabas ang katotohanan tungkol sa insidente ni Dora. Anong karapatan nyo para tawagin siyang mamamatay tao? Nanginig si Little Fairy sa sobrang galit. Tumayo rin si Sandy White at nagsalita. Naniniwala akong hindi totoo ang binibintang kay Daryl. Isa pa. Hindi ngayon ang oras para sabihin ang mga ganitong bagay. Nasa peligro ang buhay ng pamilya Carter. Tayo ang mga kasangga nila sa mundo ng martial arts, kaya kailangan natin silang tulungan. Tumango ang 4 na diwata bilang pagsangayon. Hindi maipaliwanag ang kaba ni Daryl. Mga kapwa ko Sect Masters, hindi ko kailangang maging Alliance Master. Tama ang Sect Master ng Fuyao Palay Sect. Lahat kayo ay mayroong magandang relasyon sa pamilya Carter. Kailangan nyo silang tulungan, kahit na hindi ito para sa akin. Nagmamakaawa ako sa inyo. Malalim na nag-isip ang iba't ibang Sect Master. Kayong lahat. Biglang sigaw ni Lindsay. Sana ay naiintindihan nyo ang isang bagay. Ang pangyayari ngayong araw ay personal na away sa pagitan ng Prime Minister
at ni Daryl Darbay. Sinira ni Daryl ang pamilya ng Prime Minister. At ngayon ay nagbalik siya para maghiganti sa pamamagitan ng pagsira sa pamilya Carter. Ito ay makatuwiran. Tapos ay lumamig ang boses ni Lindsay. Kung tutulungan mo ang pamilya Carter ay magiging kalaban ka ng Prime Minister. Ang pagsalungat sa Prime Minister ay pagsalungat din sa Westrington. Kailangan mong mag-isip ng malinaw. Gasp! Nagulat ang lahat. Hindi nila maitago ang takot na kanilang naramdaman. Hindi lamang hawak ni Donoghue ang grand weapon, siya rin ang Prime Minister ng Westrington. Sa isang tao lamang ito yumuyuko. Napakalakas ng suporta nito, at wala sa mga sekta ang kayang makipaglaban dito. Kapag nagalit si Donoghue, at nag-utos sa mga sundalo na umatak sa World Universe ay paano nila ito makokontrol? Nang biglang bumalot ang takot at pangamba sa puso ng bawat Sectmaster na naroon. Nang sumunod na segundo ay lumapit ang Sectmaster ng Endless para humingi ng tawad kay Daryl. Daryl, para sa kaligtasan ng World Universe, patawarin mo kami, hindi ka namin matutulungan. Tama. Kung tutulungan ka namin at ang pamilya Carter ay magagalit si Donoghue. Ano na lang ang mangyayari kapag pinamunuan nito ang mga sundalo upang umatake sa World Universe? Hindi namin kayang matalo para lamang sa isang napakaliit na bagay. Daryl, humihingi kami ng tawad pero hindi ka namin matutulungan. Halos lahat ng sekta ay pinagkait ang kanilang maitutulong, determinadong umalis ang mga ito. Namula ang mga mata ni Daryl. Mariin itong ikinuyom ang kanyang mga kamao at gusto nitong magpakawala ng malakas na tawa. Marami itong nagawa para sa World Universe, pero anong babalik sa kanya? Magaling? Napakahusay ng mga taong ito. Sarkastikong naisip ni Daryl. Namula ang mga mata ni Daryl. Tila nagdugo ang kanyang puso. Sisirain ni Donoghue ang pamilya Carter, pero hindi magawang tulungan ng World Universe si Daryl. Ang tanging solusyon lamang ay ang pumunta si Daryl sa pamilya Carter para pigilan ang pag-atake. Daryl. Ngumiti si Lindsay at nagsalita. Totoo na papunta na ang Prime Minister sa pamilya Carter para patayin ang mga ito. Pero kung tutulungan mo sila ay ang mga kapatid mong sina Dax, Chester, at ang babaeng si Debra, ay paniguradong mamamatay. Nalason na sila ng heart-bone rotten poison. Sa loob ng kalahating oras ay magkakaroon ng mahirap na kamatayan ang mga ito kung hindi mabibigyan ng antidote. Tumawa at inilabas ni Lindsay ang kanyang kamay. Ito ay isang maliit na medisina. Idinisplay niya ito sa harapan ni Daryl. Ito ang antidote. Kung gusto mo, kunin mo. Ang misyon ito ay pahirapan si Daryl at hindi hayaang tulungan ang pamilya Carter, mas matagal ay mas mainam. Ibigay mo sa akin ang lintek na antidote, galit na sabi ni Daryl sabay umatake. Ngumiti si Debra, hindi na ito nag-abalang lumaban kay Daryl. Tumalikod ito at saka tumakbo. Hindi lang iyon, sa sandaling iyon ay pumalibot sa Wishing Star Tower ang ilang libong sundalo ng Westrington, at mabilis na umabante. Makinig kayong lahat. Pag-utos ni Lindsay sa grupo. Si Daryl lang ang patayin nyo, huwag nyong sasaktan ang iba. Yes! Sabay-sabay na sigaw ng mga sundalo, hawak ng mga ito ang kani-kanilang sibat at mabilis na tumakbo palapit upang patayin si Daryl. Kinuyom ni Daryl ang kanyang kamao at kumaway, biglang lumabas ang isang mataas na tor mula sa sahig. Lumabas mula rito ang 500 malalakas na kalalakihan. Ito ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Mayroong 500 malalakas na kalalakihan sa loob ng pagoda, hindi takot sa Westrington Army si Daryl. Pero hindi nito makuha ang antidote na hawak ni Lindsay. Hawak nito ang blood-drinking sword. Hindi nito mahuli si Lindsay, habang patuloy ang pag-atake sa kanya ng mga sundalo. Nang sandaling iyon ay gusto na niyang umiyak. Nataranta at matindi itong namawis. Habang hinahabol niya si Lindsay ay lumingon ito sa kanyang likuran at tumingin sa iba't ibang sekta, malakas itong sumigaw. Nagamakaawa ako sa inyo. Please! Tulungan niyo ang pamilya Carter. Nagmamakaawa ako. Please! Dahan-dahang tumayo si Master Leonard at nagsalita. Daryl, parte ako sa mundo ng martial arts, at sasabihin ko sa iyo ng direkta, imposible para sa amin na tulungan ka. Tama. Tumayo si Aurora Hansen at diretsyong tumingin kay Daryl. Isa kang basura.
Hindi mo lamang pinatay ang aking junior sister na si Abby's Mother Serendipity, pinatay more in si Dora Simpson. At ngayon ay umaasa kang tutulungan ka namin. Para tulungan ang pamilya Carter. Tumindi ang galit ni Daryl dahil sa mga sinabi nito. Kung sino man ang may gustong maging Alliance Master, sige kunin niyo. Hindi ako ang dapat na nasa posisyon. Pinilit ilabas ni Daryl ang mga salitang iyon. Kinuha nito ang jade pendant na nasa kanyang baywang at malakas na hinagis sa sahig. Ang jade pendant ay ang simbolo ng pagiging Alliance Master. Tanging ang mga naging Alliance Master lamang ang makakapagsuot nito. Daryl, kung hindi ka tutulingan ng mga taong ito ay gagawa ng aksyon ang Fuyaw Palace. Manatili ka rito at kunin mo ang antidote para kina Dax, Chester, at Debra. Tutulungan namin ang pamilya Carter. Tumayo ang 6 na diwata pagkasabi nito. Tapos ay mabilis silang lumipad patungo sa pamilya Carter. Labis na nahaplos ang puso ni Daryl, halos mapaiyak ito. Daryl! Nanghihinang sigaw ni Dax. Kailangan mong tulungan ang pamilya Carter. Bilisan mo. Huwag ka nang mag-abala pang kunin ang antidote. Dumagdag din si Chester. Tama Daryl. Kaya pa namin kumapit. Bilisan mo at bumalik ka na sa Mid-City para pigilan si Donoghue. Parehong alam ni na Chester at Dax na hindi sila magtatagal pa sa mundo ng walang antidote. Alam ng mga ito na tuluyan ng kumalat sa kanilang meridian ang lason. Nagunit nang makita nila na sinubukang kunin ni Daryl ang antidote at hindi tulungan ang pamilya Carter, ay kinabahan sina Dax at Chester. Paano kung mamatay sila roon? Kaya kailangang bumalik ni Daryl para tulungan ang pamilya Carter. Hindi. Sumigaw si Daryl. Lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi gustong maging pabigat ni Dax kay Daryl. Paano ito, hindi malalaman ni Daryl? Daryl, pinapaalis na kita. Umalis ka na. Habang tumatagal ang pag-aksaya mo ng oras dito ay mas lalong nagiging mapanganib ang kalagayan ng pamilya Carter. Hindi mo ba naiintindihan yon? Halos sumigaw na si Dax. Kung hindi ka pa aalis ay hindi na kita kapatid pa. Napantanto nitong mga elite ang mga sundalo ng Westrington. Kung lalabanan ni Daryl ang mga ito ay hindi niya mabilis na makukuha ang antidote. Kung mag-aaksaya pa ito ng oras ay mamamatay ang pamilya Carter. Nanghihinang nagsalita si Chester. Daryl, umalis ka na at unahin mong protektahan ang pamilya Carter. Mapaghihigantihan mo naman kami. Umalis ka na. Arf. Nang sandaling iyon ay mariing kinuyom ni Daryl ang kanyang kamao at lumabo ang paningin dahil sa mga luha. Wala na ito sa tamang katinuan nang sumigaw ito sa langit. Ibigay mo sa akin ang antidote. Buong lakas na sumigaw si Daryl. Hindi sigurado kung saan ito nakuha ang enerhiya pero napatay ng kanyang espada ang higit sa 100 sundalo agad itong lumapag sa harapan ni Lindsay. Sa puntong iyon ay tila naging mabangis na hayop si Daryl nang mamula ang kanyang mga mata. Antidote. Dapat makuha ang antidote. Haha. Hindi nataranta si Lindsay kahit na naramdaman nito ang matinding galit ni Daryl. Bahagya itong tumawa nang lumipad ang malademonyo nitong katawan pabalik sa bundok. Kailangan mong gamitin ang mga kakayahan mo para makuha ito, kaya habulin mo ako. Magkakaroon ng maraming oras ang Prime Minister para wasakin ang pamilya Carter kapag mas matagal kong napanatili rito si Daryl. Maganda na ang mga nagawa ko sa oras na iyon. Sa kabilang banda, sa pamilya Carter. Parating pa lamang si Donoghue, habang akyat panaog si Zoran sa residente ng Carte sa main hall, dahil sa naramdamang pag-alala at hindi ito mapanatag. Umupo at tumabi rito ang mga magulang ni Daryl, hindi rin nila maitago ang naramdamang pag-alala. Paniguradong nakikipaglaban na si Daryl kay Donoghue. Hindi sigurado ang kanyang sitwasyon ngayon. Nang sandaling iyon ay hindi na napigilan ni Zoran na magsalita. Gustong manood ni Zoran sa laban ni Daryl at Donoghue kinaumagahan, pero hindi ito pinayagan ni Daryl. Ito ay dahil naramdaman ng puso ni Daryl na baka hindi niya matalo si Donoghue. Nag-alala ito na baka hindi kayanin ng kanyang lolo kung manonood ito at makita ang mga mangyayari. Hiling ni Daryl na manatili si Zoran sa kanyang pamilya. Kapatid na Zoran! Ngumiti ang tatay ni Daryl at nagsalita. Huwag kayong mag-alala, naroon sina Dax at Chester. Hindi nila kakayanin ang pagsasanib puwersa ng 3 magkakapatid.
Habang nagsasalita ito ay ngumiti at nagsalita ang katabi nitong si Sarah. Tama. Elysium Gate Master at Alliance Master ito. Paniguradong kaya niyang talunin si Donoghu. Bang! May narinig silang malakas na tunog sa labas pagkatapos nito magsalita. Nagpira-piraso ang pintuan ng residente ng mga Carter. Ah! Agad na narinig ang isang sigaw. Anong nangyari? Nag-iba ang mukha ni Zoran nang lumabas ito. Hindi. Nang sandaling iyon ay walang magawa si Zoran kung hindi ang huminga ng malalim at manlamig nang makita ang senaryong nasa kanyang harapan. Nakita nitong wasak ang buong hardin sa harapan ng residente ng mga Carter. Nawasak ang sahig at nagkaroon ng malalim na mga uka, at sumigaw ang ilang dosenang alagad ng pamilya Carter bago bumagsak sa pool ng dugo sa tabi ng malalim na kanal. Halatang wala sa mga ito ang mabubuhay pa. Lumutang sa ere ang isang anyo habang hawak ang dalawang talampakang higanteng palakol at tila badyos ng kamatayan. Ito ay walang iba kundi si Donoghu. Nang sandaling iyon ay malamig at malupit na ngumiti si Donoghu habang hawak pa rin ito ang higanteng palakol na nagningning na parang sinag ng araw. Lumabas ang buong pamilya Carter at mamatay. Malamig na sumigaw si Donoghu at naglabas ng malakas na nakamamatay na aura ang buo nitong katawan. Nakaramdam ng matinding takot ang puso ni Zoran, puno ng takot ang kanyang mga mata nang maramdaman nito ang pamatay na aura. Ikaw si Donoghu. Hindi mapigilang mapanganga ni Zoran sa gulat. Hawak ng taong ito ang mabilis na makilalang grand weapon habang lumulutang sa ere ang taong paniguradong si Donoghu. Tama, ako nga. Ngumiti ng masama si Donoghu at mayabang ang mukha nito. Narito ako para tapusin ang pamilya Carter ngayong araw. Maaari niyong sabihin ang mga huling salita niyo bago ako maksyon. Kita ang pagyayabang sa mukha nito. Hindi ito nangamba sa nasa harapan niyang si Zoran, kahit na si Zoran lang ang may mga kakayahan at kasanayan ng isang martial saint. Nang sandaling iyon ay nakatingala at nakatingin kay Donoghu ang lahat ng alagad ng pamilya Carter. Ramdam ng mga ito ang bigat sa kanilang dibdib at halos hindi na makahinga. Sa pagkakataong iyon ay tahimik ang buong pamilya Carter. Gulat at galit si Zoran. Anong nangyari? Hindi ba't dapat ay nakikipaglaban siya kay Daryl sa Wishing Star Tower? Bakit siya nandito? Malamig na ngumiti si Donoghu. Nagsalita ito nang makitang walang ibang nagsalita. Lumapit ka at tanggapin ang iyong kamatayan dahil wala naman kayong huling salita. Nagliwanag at sumabog ang lumabas na ilaw mula sa SKY breaking axe nang magsalita ito. Itinaas ni Donoghu ang palakol upang patayin ang buong pamilya Carter. Tigil! Nang sandaling iyon ay mayroong sumigaw sa di kalayuan bago mabilis na lumipad ang apat na anino sa harap ni Zoran upang humarang. Ito si Zephyr at ang tatlo nitong kapatid. Zephyr, Nimbus, Lenvin, at Volt. Nagulat si Donoghu nang makita ang apat. Agad na naamula ang mga mata nito nang matinding nagbaga sa galit ang kanyang puso. Magaling, magaling. Maayos ang pagtrato ng pamilya Dixon sayo, pero hindi kayo naghiganti para sa pamilya Dixon noong nawasak ito. Sa katunayan ay umanib pa kayo kay Daryl. Mas masahol pa kayo sa mga hayop sa ginawa niyong pagtataksil sa aking pamilya. Pinlano kong maghiganti sa inyo, pero ngayon ay narito kayo para kalabanin ako. Puno ng galit ang malamig na boses ni Donoghu. Mr. Dixon. Nagliwanag ang mukha ni Zephyr, habang sinubukang takpan ang hindi malinaw na pakiramdam sa kanyang puso, mabagal itong nagsalita. Nakagawa kami ng hindi mabilang na krimen laban sa lipunan noong kasama namin ang pamilya Dixon. Itinadhanang masira ang pamilya Dixon. Umanib kami sa Elysium Gate at pinarusahan ang masasama at tulungan ang mga naapi. Sana'y ay tigilan ni Mr. Dixon ang mga ganitong bagay. Kung hindi ay ano ang kahahantungan ng paghihiganting ito. Sinabi ni Donoghu ang katotohanan. Mabuti ang pagtrato ng pamilya Dixon sa apat na magkakapatid, sina Zephyr, Nimbus, Levin, at Volt. Ngunit hindi nila pinagsisihan ang pagsali sa Elysium Gate. Ito ay dahil nakakagawa sila ng mabubuting bagay para sa lipunan sa pagparusa sa mga masasama at pagtulong sa mga naapi. Hindi nila ikinahiya ang mga bagay na ginawa nila sa ilalim ng Elysium Gate. Humakbang rin si Volt. Mr. Dixon, please, tumigil ka na. Oo, pinagtaksila namin ang pamilya Dixon.
Sa amin kayo lumapit kung gusto mong ialbas ang iyong galit pero pakiusap, hayaan niyo ang pamilya Carter. Nagalit si Donoghu nang marinig ang mga sinabi ng magkakapatid. Tumahimik kayong apat. Mahigpit na hinawakan ni Donoghu ang SKY Breaking Axe habang galit na galit ang kanyang mukha. Lahat kayo ay may lakas ng loob para kumbinsihin ako. Magaling, gusto niyong protektahan ang pamilya Carter, hindi ba? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kalabanin niyo akong apat. Dali. Psych! Huminga ng malalim si Zephyr at tiningnan ang tatlong magkakapatid ng mapagtantong hindi nito makukubinsi si Donoghu. Nang sumunod na sandal ang naglabas ng mahabang espada si Zephyr. Kaming apat na magkakapatid ay lalabanan si Mr. Diction. Bang! 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 Nang magsalita ito ay naglabas rin si Nimbus at ang dalawa pang magkapatid ng kani-kanilang mga sandata. Tumalo ng mga ito sa langit ay pinalibutan si Donoghu. Martial Saints level ang apat na magkakapatid. Umikot ang hangin ng magsanib puwersa ang magkakapatid, nakakatakot ang aura na lumabas sa mga ito. Apat na traitor. Mawala kayo. Mapula ang mga mata ni Donoghu, hindi na ito nagsalita pang muli at itinaas ang kanyang kamay at malakas na inihampas ang kanyang kamay. Roar! Isang malakas na sigaw ng dragon and mula sa SKY Breaking Axe ang nakapagpagulat sa daigdig, sinundan ito ng sinag ng ilaw mula sa palakol at agad itong pumalibot kay Zephyr at sa tatlong magkakapatid. Walang oras ang magkakapatid para takas ang gintong ilaw na nagliwanag sa kanila. Biglang may lumabas na dugo mula sa apat na magkakapatid, habang lumipad ang mga katawan nitong sa layong 100 metro. Mabigat silang lumapag sa sahig habang balot sa dugo at nanghihina sa paghinga. Kahit na hindi namatay ang mga ito ay wala na silang enerhiya para makipaglaban pa. Ano? Hindi kinaya ni Zephyr at ng tatlo nitong kapatid ang atake ni Donoghu, kahit na Martial Saints ang mga ito at nagsanib puwersa pa. Walang magawa ang mga nakakita ng pangyayari kundi ang huminga ng malamig na hangin. Tumitig sa apat na magkakapatid si Donoghu. Kayong apat ay mga mabubuting aso ni Daryl. Sino kayo para pigilan ako? Hahayaan ko kayong mabuhay sa ngayon, pero unti-unti ko kayong haharapon pagtapos kong wasakin ang pamilya Carter. Gusto ko kayong magdusa na parang nasa impyerno. Matapos niya itong sabihin ay natuon kay Zoran ang mga tingin ni Donoghu. Ikaw na ang susunod. Ikaw. Mariing kinunot ni Zoran ang kanyang mga kilay at tumitig kay Donoghu. Gusto mong sirain ang aking pamilya. Sa ibabaw ng aking bangkay. Bang! Nang magsalita ito ay lumabas sa katawan ni Zoran ang malakas na aura. Mariin itong hinawakan ang mahabang espada sa parehong oras. Hindi maipagkakali ang napakalakas ang nasa harap nitong si Donoghu. Iba ang takot na mararamdaman sa SKY Breaking Axe. Ngunit, ang pamilya Carter na mayroon ilang daang nakaraan ay hindi pa sumuko sa kahit na sino. Natalo ang buong New World Royal Army noong pinalibutan ng mga miyembro nito ang pamilya Carter. Paano matatakot kay Donoghu ang pamilyang ito? Lumingon si Zoran at tumingin sa paligid nang maisip niya ito, tiningnan niya ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Hanggang ngayon ay mayroon ilang daang taong historya ang aking pamilya at hindi kailanman natakot sa kahit anong klase ng lakas. Bawat miyembro ng pamilya Carter ay magiting at matapang. Ang lalaki rito ay mayroong grand weapon, natatakot ba kayo? Hindi. Mabilis na sumagot ang lahat ng miyembro ng pamilya Carter. Kumulo ang dugo ng mga ito kasabay ng nakakagulat nilang boses. Magaling! Tumango Zoran at malakas na nagsalita. Sundin niyo ako ngayon araw. Sama-sama tayong lalaban bilang magkakapatid hanggang sa huli. Sama-samang lalaban bilang magkakapatid hanggang sa huli. Malakas na sumang-ayon ang bawat miyembro ng pamilya bago nila ilabas ang mga sandata at umatake kay Donoghu. Lahat sila ay alam na ang pakikipaglaban ay parang banggan ng itlog at bato. Pero wala silang ibang magagawa. Lahat kayo ay gustong mamatay. Mukhang pangit at baliw si Donoghu. Mawawala ngayong araw ang pamilya Carter. Lahat kayo ay mamamatay. Mahigpit ang hawak ni Donoghu sa SKY Breaking Axe at hinampas ito gamit ang lakas mula sa kanyang internal na enerhiya. Bang! Nagpakita sa kalangitan ang maliwanag na gintong ilaw. Tila ba humiwalay at lumayo ang langit mula sa lupa.
Ang maliwanag na ilaw na may dalang nakakatakot na lakas ay bumagsak sa pamilya Carter. Agad na binalot ng alikabok ang paligid habang maririnig ang mga sigaw. Nang sandaling iyon ay nakita nilang nakagawa ng ilang malalalim na channel ang palakol. Sumigaw ang bawat miyembro ng pamilya Carter, at nakahiga ang mga ito sa pool ng dugo sa ilalim ng napakalakas na puwersa ng palakol. Matindi ang lakas ng SKY Breaking Axe. Nang sandaling iyon ay kinilabutan at malamig na pinagpawisan na dumaloy sa gulugod ng mga natirang tao at nakasaksi sa pangyayari. Haha! Malakas na tumawa si Donoghu sa kalangitan nang makita niya ang mapuputlang mukha nito. Habang ako ay nabubuhay, huwag mong iisipin na masisira mo ang aking pamilya. Sumigaw si Zoran habang namumula ang mga mata nito. Lumundag ito at umatek pagtapos niyang magsalita. Zoran! Nanginig ang katawan ng katabi nitong si Susan nang ilabas nito ang kanyang longsword at lumundag. Sabay kayo. Magaling. Pupusta akong pareho kayong mamamatay. Pang-insulto ni Donoghu. Itinaas nito ang kanyang kamay at muling sumabog ang nakakatakot na enerhiya. Umikot sa ere ang SKY Breaking Axe mabilis na umatake papunta sa kanila. Nagulat sa nakita ang lahat ng mga nasa lupa. Ama, ina, nag-alala si Sarah nang ipagjack nito ang mga paa, habang namumula ang kanyang mga mata. Ginamit ni Zoran ang lahat ng kanyang enerhiya para gumawa ng protective shield para sa kanilang dalawa nang makita ang palapit na palakol. Bang! Agad na nahati ang protective shield nang tumama dito ang gintong ilaw. Nagsuka ng dugo si Zoran bago mabigat na lumapag ang kanyang katawan sa sahig. Sa kabilang banda ay lumipad si Susan na parang sirang saranggola nang may layong ilang daang talampakan at malakas din itong lumapag sa sahig, hindi sigurado kung buhay pa ba ito. Ina. Mabilis na lumapit si Sarah at niyakap si Susan nang makita ang pangyayari. Nang sandaling iyon ay namutla ang mukha ni Susan at mariin itong nakapikit, balot sa dugo ang suot nitong mahabang bestida. Wala itong malay. Patayin! Depensahan ang ating pamilya. Nang sandaling iyon ay tila nabaliw ang mga miyembro ng pamilya Carter, at matapang na umatake kay Donoghu, habang namumula ang kanilang mga mata. Pero walang laban ang lakas ng mga ito kumpara kay Donoghu. Parang baliw na tumawa si Donoghu, habang patuloy ito sa pagpaikot sa higanteng palakol. Mukhang tuluyan nang nawasak ang hangin sa paligid habang nagpira-piraso rin ang pamilya Carter, bago pa sila umatake. Malinaw na isang panig na pagpatay lamang ito. Sa isang kisap mata ay isang dosena na lang ang natirang nakatayo mulsa sa libong miyembro ng pamilya Carter. Balot sa sariwang dugo at nagmistulang impyerno ang lugar ng pamilya. Ginamit ni Donoghu ang buong lakas para ihampas ang palakol at paliparin ang dosenang tao. Unti-unti itong lumapit kay Zoran habang malamig at walang awa ang kanyang ngiti. Sir Carter, hindi mo ba didepensahan ang pamilya mo? Iyon lang ba ang kaya mo? Nang sandaling iyon ay madali na lamang mapapatay ni Donoghu si Zoran, pero ayaw niya pa itong gawin dahil gusto na muna niya itong pahirapan bago tuluyang mamatay. Gusto kong magdusa ka, tipong hindi ka mamamatay pero hindi ka rin mabubuhay. Galit na sabi ni Donoghu, malakas nitong sinipa sa dibdib si Zoran. Ubos na ang internal na enerhiya ni Zoran, pero walang ibang paraan para iwasan iyon. Bang! Nabali at nagpira-piraso ang ribs ni Zoran sa pagsipa ni Donoghu, lumipad ang kanyang katawan at malakas na lumapag sa sahig bago ito sumigaw sa sakit, balot sa dugo ang buong katawan nito. Nakakatakot itong masaksihan. Kapatid na Zoran! Sigaw ng ama ni Daryl na si Daniel Darby, kita sa mukha nito ang pag-aalala. Sa nakalipas na taon, mainam na nag-cultivate si Daniel, at ang asawa nito sa pamilya Carter, at narating ang pagiging level 5 Master General, pero walang laban ang lakas nito kumpara kay Donoghu. Sir Carter, oras na para mamatay ka. Malamig na sabi ni Donoghu, at muling itinaas ang SKY Breaking Axe. Kapatid na Zoran! Napasigaw si Daniel sa nakita at mabilis itong nagmaneho sa harapan ni Zoran nang walang pagdadalawang isip na humarang. O, isa pang nanghihingi ng kamatayan. Nagliwanag ang mga mata ni Donoghu nang matuon ang tingin nito kay Daniel. Inikot nito ang kanyang kamay na hawak ang SKY Breaking Axe at itinutok ang gintong ilaw sa direksyon ni Daniel. Agad na mamamatay si Daniel kapag dumikit sa kanya ang palakol. Daniel!
Sumigaw ang ina ni Daryl na si Luna Shaw dahil sa gulat habang tumutulo ang mga luha nito at agad niyang niyakap si Daniel. Bang! Agad na lumapag sa likod ni Luna ang palakol at malakas na sumirit ang kanyang dugo. Lumipad si Daniel dahil sa sobrang lakas ng puwersa nito. Luna! Parang baliw na sumigaw si Daniel nang magmaneho ito para yakapin ang nakahiga sa pool ng dugo na si Luna. Nakita nito ang maputlang mukha at dugo ang sugat sa likod ni Luna, nawasak ang mga lamang loob nito. Hindi humihinto sa pag-agos ang dugo nito. Lubos na nanghina si Luna nang buksan nito ang bibiga at nagsalita. Daniel, kailangan ko nang maunang umalis. Bago nito matapos ang sasabihin ay ipinikit ni Luna ang kanyang mga mata. Luna! Sigaw ni Daniel, lubos itong nawasak. Nanginig ang kanyang buong katawan habang patuloy na umagos ang luha nito. Higit sa 20 taon ng kasal ang dalawa at masaya silang namuha. Pero biglaang mawawala ang asawa sa ganitong paraan. Tita! Sa di kalayuan ay naroon si Jewel. Nakita nito kung paano pinatay si Luna. Umagos rin na parang ilog ang mga luha nito sa kanyang pisngi. Pinatay ang ina ni Mr. Paniguradong malulungkot ito kapag narinig ang balita. Mister, please bilisan mong bumalik dito. Bilisan mo nog bumalik. Sumigaw ang puso ni Jewel habang patuloy ito sa pag-iyak. Si Yvonne na nakatayo sa tabi ni Jewel ay mukhang kalmado. Tahimik itong nagmasid sa mga nangyari, para bang walang koneksyon ang mga ito sa kanya. Donoghu, mahihirapan ka sa iyong kamatayan. Mapula ang mga mata ni Zoran, galit itong sumigaw, tatayuan asana ito para ipagpatuloy ang laban. Pero halos ubos na ang kanyang internal na enerhiya, wala na itong lakas. Walang awa na napangiti si Donoghu. Itabi mo ang iyong mga salita kapag nakita mo na ang King Yalma sa impyerno. Malupit ang ekspresyon nito sa mukha nang lapitan niya si Zoran. Sir Carter. Huwag kang magtangkang patayin siya. Parang baliw na lumapit sa kanila ang dosenang miyembro ng pamilya. Pero hindi man lang lumingon si Donoghu. Bahagyan nitong kinuway ang hawak na SKY breaking axe. Nagliwanag ang gintong ilaw at sumigaw sa sakit ang mga miyembro ng pamilya Carter, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang mga ito upang umatak. Mukhang wala ng pag-asa sa mukha ni Zoran, wasak ang hitsura nito. Ito na yon. Nagkaroon ng ilang daang taon na kasaysayan ang pamilya Carter, at sa ganitong paraan ito matatapos. Sir Carter, narito ang Fuyao Palace upang tulungan kayo. Biglang nag-echo sa kalangitan ang mahinahon na boses. Nagulat si Zoran nang tumingin ito sa pinanggalingan ng boses, lumiwanag ang pag-asa sa mga mata nito. Lumipad sa langit ang ilang daang anyo, nakasuot ang mga ito ng mahaba at puting bestida. Sila ang mga elite na alagad ng Fuyao Palace. Pinamunuan ito ng 6 na nangagandahang diwata, sila ang 6 Palace Masters ng Fuyao Palace. Fuyao Palace. Nag-alab sa pag-asa ang puso ni Zoran. Labis itong nasabik. Nang umatake ang New World Army sa Donghai City, ay naroon ang 7 diwata para tumulong sa pinakamapanganib na sandal laban kay Sloan. Kakaiba ang lakas ng mga ito. Maaaring may pag-asa pa para sa pamilya Carter dahil naroon ang mga ito. Wow! Nang sandaling iyon ay naakit ang mga mangata ni Donoghu sa 6 na anyo. Tanging 6 na nangagadahang dilag lamang ang nakikita nito sa kanyang harapan. Napaka-elegante nilang lahat, may makinis na mukha at perpektog hubog ng katawan. Mukha silang diyosa mula sa langit. Matapos niyang tiigan ang mga ito ay namuo ang tila demonyong pagngiti nito. Malandi itong nagsalita. Oh, may naparito upang tumulong. Lahat ba kayo ay mga babae ni Daryl? Wala sa inyo ang mukhang ordinaryong babae. Maigi ay wala na ang glory days ni Daryl, wala kayong mapapala kung patuloy kayong susunod sa kanya. Bakit hindi nyo na lamang ako sundan? Mga asawa ng minister. Namula sa galit sina Cindy, Erin, at iba pa. Hayop! Tinamad na si Little Fairy para magsalipa pa ng walang katuturan. Itinaas nito ang mga banayad na kamay ay nilabas ang mahabang belt at umatake sa lalaki. Huwag mong tatangkaing saktan ang pamilya Carter, habang nandito kami. Sino ka para sabihing ikaw ang Prime Minister ng Westrington? Gumamit ka ng panduruga para saktan ang pamilya Carter.
Niloko mo si Daryl at pinapunta sa Wishing Star Tower habang pumunta ka rito ng pasikreto para patayin ang pamilya Carter. Nagsimulang ituro at manerno ng 6 na diwata si Donoghu habang nakapalibot ang mga ito. Galit ang 6 na diwata nang makita ang mga patay na katawan sa mansyon ng pamilya Carter. Kahit na pinagsalitaan ito ng 6 na diwata ay hindi nagpanik si Donoghu. Huminga ito ng malamim at nagsalita. Dahil gusto niyong mamatay, tutuparin ko ang inyong kahilingan. Sumabog ang internal na enerhiya ni Donoghu at naglabas ito ng nakakatakot na aura na pumalibot sa kanyang katawan. Nang sandaling iyon ay halos nanigas ang nakapalibot na hangin. Sa parehong oras ay nagliwanag din ang hawak nitong SKY Breaking Axe. Kinunot ni Cindy ang kanyang noo at sumigaw, "Mga kapatid, pormasyon!" Ang 6 na mga diwata ay mabilis na iginalaw ang kanilang mga katawan, habang binabago nila ang kanilang posisyon at pinalibutan si Donoghu, iniwan nila ito sa gitna mismo. Ito ay ang lumulutang na 7 mga diwatang pormasyon. 1 taon na ang nakakalipas, ang mga 7 diwata ay gumamit ng parehong pormasyon laban kay Sloan, ang nangungunang babaeng kumander na pinuno ng bagong daigdig. Nagawa nilang makontrol ito, at sa gayon, naisip na mas maraming oras para sa World Universe. Gayunpaman, sa pagpasa ng 2 diwata, ang 7 diwata ay naging 6 na mga diwata. Sa isang hindi gaanong kalakas na diwata, ang lakas ng lumulutang na 7 mga diwatang pormasyon ay nabawasan ng malaki. Gayunpaman, ang 6 na mga diwata ay hindi nagpakita ng kahit isang senyales ng takot. Pormasyon. Nang makita niya ang kilusan ng 6 na mga diwata, ngumiti ng masama si Donoghu. 6 na mga nagagandahang mga diwata, gusto nyo akong ikulong sa isang pormasyon lamang. Hindi ba mas lalong walang kwenta yon? Mahigpit na hinawakan ng Donoghu ang mapanirang langit na palakol at pasulong na umatake. Gayunpaman, sa panahon ng mabangis na labanan, nagsimulang magalala ang 6 na mga diwata. Alam nila na hindi makontrol ng kanilang pormasyon si Donoghu, at naging mahina din sila sa ilalim ng impluensya ng mapanirang langit na palakol. Nang wala ang 2 diwata, ang lakas ng pagbuo ay nabawasan ng malaki. Ano ang dapat na gawin ngayon? Nag-alala ang munting diwata, ang 6 na mga diwata ay hindi mapapanatili ng masyadong matagal kung magpapatuloy ang sitwasyon. Nakuha na ba ni Daryl ang antidot? Sa sandaling yon, lahat ng 6 na mga diwata ay labis na nag-aalala. Ang lahat ng kanilang isip ay nakatuon kay Daryl. Inaasahan nila na ang lalaki ay darating sa lalong madaling panahon. Sa Wishing Star Tower, sa lungsod ng Donghai. Alin ang antidot? Sabihin mo sa akin ng mabilis? Ang boses ng isang galit na galit ay narinig sa buong Wishing Star Tower. Sa pangunahing bulwagan sa harap ng Wishing Star Tower, ang mga mata ni Daryl ay pulang-pula, galit nag-alit siya. Natalo niya si Lindsay, at nakatali ito sa harap niya. Ilang sandali lamang ang nakalilipas, ang Immortal Energy Palm ni Daryl ay natalo ang ilang daang libong mga sundalo ng hukbo. Ang bundok ay may 2 malalaking marka ng palad, ang bawat isa ay kasing lapad ng ilang libong talampakan, mukhang napakalaki. Naiwan ni Daryl ang isang marka nang ipagtanggol niya ang lungsod ng Donghai, laban sa pag-atake ng bagong daigdig. Ang pangalawang marka ay mula sa pinakabagong labanan. Matindi ang titig ni Daryl kay Lindsay. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang ilang mga makukulay na bote ng gamot. Natagpuan niya ang MGS ito nang hinanap niya ang bangkay ni Lindsay. Si Lindsay ay ang pinunong sekta ng sektang 5 lason. Dala niya ang maraming mga lason sa kanyang katawan, kaya't hindi sigurado si Daryl kung alin ang antidot. Hindi niya bastang hahayaan na ubusin ni Debra at ng iba ang isa sa mga bote. Tumawa si Lindsay. Magmakaawa ka sa akin, pinunong sektang Daryl. Magmakaawa ka sa akin, at sasabihin ko sa'yo. Nag-aalala siya nang makita ang galit ni Daryl. Masyadong nakakatakot ang lalaki. Gayunman, mukhang kalmado pa rin si Lindsay. Ngumiti siya habang inaasar ito. Sige, hindi mo sasabihin sa akin, tama ba? Kumulo ang galit ni Daryl habang malamig na sinabi niya, bibigyan kita ng 10 segundo. Kung hindi masusunog ka hanggang sa maging abo. Bang! Masidhing lakas na umikot habang ang isang bola ng puting apoy ay lumitaw at tumalon sa palad ni Daryl. Wow! Iyon ba ang malamig na puting lirang apoy? Ang buong kapaligiran ay patay na tahimik nang makita nila ang puting apoy.
Ang mga alagad mula sa lahat ng sekta sa World Universe ay nagkatinginan. Nanginginig ang katawan ni Lindsay, nawala agad ang ngiti sa mukha niya. Pinalitan ito ng matinding takot. Kahit na hindi pa niya nakita ang malamig na puting lirang apoy, siya ang pinunong sekta ng sektang Limang Lason, kaya narinig niya ang tungkol dito. Ang malamig na puting lirang apoy ay naitala sa tuktok sa buong mundong mahiwagang apoy na chart. Pinakalma ni Lindsay ang sarili, at pinagtawanan si Daryl. Mahusay, sunugin mo na ako. Hindi mo malalaman kung aling bote ang antidote. Malamig na tumawa si Daryl, bakit kita papatayin? Susunugin lang kita hanggang sa tuluyang masira ang iyong mukha. Hindi ka na maglalakas loob na iangat ang iyong ulo, hindi na muling titingin sa salamin sa buong buhay mo. Wow! Habang nagsasalita siya, itinaas ni Daryl ang kanyang kamay, at ang malamig na puting lirang apoy ay tumalon at lumutang patungo sa direksyon ng mukha ni Lindsay. Ang lahat ng mga kababaihan sa mundo ay higit na nagmamalasakit sa kanilang kagandahan, lalo na sa mga magagandang binibini. Para bang mas mahalaga ang kanilang mukha kaysa sa kanilang buhay. Tulad ng inaasahan, nasindak si Lindsay habang papalapit sa kanya ang malamig na puting lirang apoy. Nanginig ang kanyang katawan, at mabilis niyang sinabi, sasabihin ko na sayo. Ito ang nasa puting bote. Nang sinabi niya iyon, puno ng takot ang mukha ni Lindsay, hindi na niya ipinakita ang kanyang mayabang na sarili. Mabilis na ibinuhos ni Daryl ang antidote sa bote ng puting gamot at pinakain sila kay Debra, at sa iba pa. Hindi nagtagal, nararamdaman nilang kahinaan at pamamanhid sa kanilang katawan ay nawala ng tuluyan. Sampal? Nang mabawi ang panloob na lakas, tumayo agad si Dax at sinampal ang mukha ni Lindsay habang pinagagalitan siya nito. Titang na! Papatayin kita! Mahigpit na hinawakan ni Dax ang palakol, papatayin na sana niya si Lindsay. Dax! Mabilis siyang pinigilan ni Chester. Hayaan mo na tong babaeng ito, baka maging kapaki, pakinabang siya mamaya. Lumingon si Chester at tumingin kay Daryl, pumunta na tayo kaagad sa pamilyang Carter. Tara na, magiging huli na ang lahat yung magtatagal pa tayo. Oo, tara. Wala nang sinabi si Daryl, tinango niya ang kanyang ulo. Lumundag siya at tumalon sa likuran ng agila ng niebe, at nagmamadaling tumungo sa pamilya Carter. Samantala, sa mansyon ng pamilya Carter. Ginamit ni Donoghue at ng 6 na mga diwata ang kanilang panloob na enerhiya sa isang labanan sa kalagitnaan ng hangin. Nakipaglaban sila ng ilang daang beses. Nagawang makitaan ni Donoghue ng isang butas sa kanilang pormasyon at sinira ito. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon na atakihin sila gamit ang kanyang panloob na lakas. Si Donoghue ay mayroong mapanirang langit na palakol na patuloy na maglalagay muli ng kanyang panloob na enerhiya, walang paraan para manalo ang 6 na mga diwata sa labanan. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagpakita ng anumang senyales na malapit na silang sumuko. Pahinga! Umungal si Donoghue, bumukas ang hangin. Maputla na ang mga mukha ng 6 na diwata habang nahuhulog mula sa langit. Lahat sila ay inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga dibdib, maliwanag na wala na sa kanila ang may natitirang lakas. Si Donoghue ay tumatawa ng nakakaloko, ang kanyang mga mata ay sumulyap sa pamilya Carter. Ang 6 na babaeng ito ay wala nang natitirang lakas. Tingnan natin kung sino pa ang makakapagligtas ng iyong pamilya Carter. Iwinasiwas ni Donoghue ang palakol at tinamaan si Daniel, na pinakamalapit sa kanya. Napakalupit mong tao. Pinatay mo si tita, at ngayon gusto mong saktan si tito, hindi ka agad bibitawan ni Ginoo. Sa sandaling yon, isang batang babae ang tumakbo sa unahan at tumayo sa harap ni Daniel. Ito ay si Jewel. Hoy batang babaw, umalis ka dyan. Umalis ka na dali. Iwanan mo na ako. Malakas na sinigaw ni Daniel sa abot ng kanyang makakaya. Kahit na hindi gumugol ng maraming oras si Daniel kasama si Jewel, nagustuhan niya ito. Naging mainit ang kanyang pakiramdam nang makita niyang sinubukan ni Jewel na harangan ang attack para sa kanya. Galit na galit si Jewel habang patuloy sa pag-iyak. Inilahad niya ang kanyang mga braso sa harap ni Daniel, wala siyang balak na umalis. Alam niyang mawawasak si Daryl kung may mangyari sa kanyang ama. Gagamitin ko ang aking buhay upang protektahan si Tito, at hindi ako papayag na masaktan pa siya. Hanggat ako'y buhay at humihinga pa, mananatili akong nakatayo sa harapan niya.
Namula ang mga mata ni Jewel habang nakatingin kay Donoghu at sumigaw, hindi kita hahayaang saktan siya. Hindi kita hahayaan. Antayin mong makabalik si Ginoo, hindi kanya palalagpasin ng ganon kadali. Hindi kanya bibitawan. Hindi ako bibitawan. Malamig na tinitigan ni Donoghu si Jewel, lumihis ang kanyang paningin. Kapag tinaga ko si Dax ng 36 na beses, hiniwa rin ako ni Daryl ng 360 beses bilang ganti. Ang bawat hiwa ay hindi naman para agaw buhay. Kapag nakita ko siya ngayon, babayaran ko ito ng 10 beses na higit pa. Tatagain ko siya ng 100,000 beses. Hayaan mo munang patayin muna kita, at pagkatapos ay hahanapin ko si Daryl. Wala sa inyo ang makakatakas. Itinaas ni Donoghu ang mapanirang langit na palakol at umatik patungo kay Jewel. Sa sandaling iyon, wala nang isa sa pamilya Carter ang nagkaroon ng anumang lakas upang labanan. Nagdala ang palakol ng hindi paniwala na lakas. Tumayo roon si Jewel, hindi siya nagpakita ng anumang senyaks na siya ay aatras. Gayunpaman, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Alam niya na wala siyang mapupuntahan kahit gusto niyang magtago. Habang papalapit na ang palakol, hindi mapigilan ang pagtulo ng luha ni Jewel. Nakaramdam siya ng lubos na walang pag-asa. Ginoo, nasaan ka na? Ang masamang taong ito ay pumatay kay tita. Inapi niya rin ako. Ginoo, nasaan ka na ngayon? Alam mo bang hindi na kita makikita ulit? Donoghu, sira ulo ka. Sa sandaling iyon, isang malakas na dagundong ang narinig mula sa malayo, ang tinig ay nagpayanig sa langit at lupa. Isang higanteng puting agila ang lumipad sa gitna ng hangin. Si Daryl na nasa likurang bahagi ng niebeng agila, at hinawakan niya ang blood-drinking sword sa kanyang kamay. Ang kanyang galit ay kumulo, at ang kanyang mga mata ay pulang-pula na parang dugo. Nang makita ni Daryl ang maganda at engrandeng paninirahan ng Carter, ito ay naging isang naaksayang lugar. Ang mga alagad ng pamilya Carter ay patay o di kaya ay malubhang nasugatan. Pagdating niya sa mansyon, nakita niya ang palakol ni Donoghu na malapit nang tumama sa katawan ni Jewel. Nakakalokong tumili si Daryl habang umaatake ang kanyang blood-drinking sword at hinampas ang higanteng palakol ni Donoghu. Bang! Isang nakakatakot na malakas na pagdagundong ang nagpanginig sa lahat. Umatras ng ilang hakbang si Donoghu, habang nakatuon ng maigi ang kanyang mata kay Daryl. Jewel. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl habang yakap ang biwang ni Jewel at hinila siya sa mga braso nito. Ginoo. Pinadyak ni Jewel ang kanyang mga paa, tumulo ang luha nang maramdaman niya na lahat ay hindi patas. Daryl. Sa wakas dumating na siya. Sa sandaling iyon, ang 6 na mga diwata ay nakadama ng hindi paniwalang kasiyahan. Ang munting diwata ay partikular na kinilig habang ang kanyang mga mata ay nagniningning ng maliwanag, hindi niya maitago ang kanyang kaligayahan. Daryl. Mahigpit na hinawakan ni Donoghu ang mapanirang langit na palakol habang humihigpit ang mga kalamnan sa kanyang braso. Ang pagpatay aura ay lumitaw nang magkita ang mga kaaway. Malamig na tumingin si Donoghu kay Daryl. Ito ang taong sumira sa pamilyang Dixon. Dahil sa taong ito, hindi ako nakatulog ng maayos sa nakaraang 2 taon. Naiisip ko lang ay ang maghiganti tuwing nakapikit ako. Pinangarap pa ni Donoghu na patayin si Daryl. Sa sandaling iyon, nagtaka siya, bakit nandito si Daryl? Hindi ba dapat siya ay nasa Wishing Star Tower? Hindi ko pa nasisira ang pamilya Carter. Paano siya nakapunta dito ng ganon kabilis? Ano ang ginagawa ni Lindsay? Hindi ba niya napigilan ito? Hindi siya pinansin ni Daryl. Tumingin siya sa paligid, at nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Nakita niya ang kanyang ama, si Daniel, na nasa sahig, nakahawak sa isang braso si Luna sa kanyang mga braso. At si Luna naman, ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakapikit, at ang kanyang mukha ay maputla, tila wala nang hininga sa kanya. Mama! Sigaw ni Daryl habang nilalabo ng luha ang kanyang paningin. Ang pakiramdam ng sobrang pagkawasak ng puso, kalungkutan, at hindi mapigilang galit ay sumagi sa kanyang isipan. Para siyang masisira anumang oras. Si Daryl ay hindi gumugol ng maraming oras sa kanyang mga magulang mula noong siya ay bata pa. Hindi rin niya nagamot ng mabuti ang kanyang mga magulang.
Naisip niya na sa sandaling siya ay maging Alliance Master, maaari siyang gumugol ng mas maraming oras sa kanila. Hindi niya akalain na iiwan siya ng kanyang ina bago niya ito magawa. Kumulo ang galit niya. Nakatitig si Daryl kay Donoghu na namula ang mga mata. Natuwa si Donoghu nang makita ang pagdurusa sa mukha ni Daryl. Malamig siyang ngumiti. Ikaw ay nasisira sa puso, hindi ba? Kapag nawasak mo ang aking pamilya Dixon, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Huwag kang mag-alala, isasama kita at ang lahat dito sa impyerno. Jigo! Tinang na mo! Baliw na sigaw ni Daryl habang nakataas ang magkabilang braso. Bang! Ang hangin sa kanilang paligid ay nagsimulang umikot, sinundan ng 9 na gintong mga dragon na pumapalibot kay Daryl. Patayin! Naririnig ng isa ang maliwanag at malinaw na mga dagundong ng dragon. Ang lahat ng 9 na ginintuang mga dragon ay mukhang napakalakas, habang umaatak sila patungo kay Donoghu. Malamig na bumuntong hininga si Donoghu nang makita niya ang mga dragon na yon na humahabol sa kanya. Bang! Pagkatapos, itinaas ni Donoghu ang kanyang kamay at iwinasiwas ang palakol, isang maliwanag na ginintuang ilaw ang nagniningning mula sa mapanirang langit na palakol bago nito hinati ang kalangitan at lupa at umatak pabalik. Bang! 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 Ang gintong ilaw ni Donoghu ay sumalpok sa mga dragon. Isang malakas at nakakagulat na aura ang sumabog bago ito bumangga sa mga dragon, at naging isang sinag ng ginintuang anino na nawala sa gitna ng hangin. Ano? Nagulat ang lahat, kinilabutan sila. Gaano kahanga ang kapangyarihan ng mapanirang langit na palakol? Ang 9 na gintong dragon ni Daryl ay nakakatakot din, ngunit ang mapanirang langit na palakol ay natalo sila sa isang atake lamang. Si Daryl, na nasa kalagitnaan pa ng hangin, ay galit na galit. Kasabay nito, natigilan din siya. Iyon ang kapangyarihan ng pinakadakilang sandata. Napakalakas nito. Tumawa si Donoghu bago siya ngumiti ng masama habang inaasar niya si Daryl. Inaangkin mong ikaw ang Alliance Master, at ito lang ang mayroon ka. Daryl, nandito kami para tulungan ka. Sa sandaling iyon, lumitaw sina Dax, Chester at Debra, at umatake patungo kay Donoghu. Bang! Sumabog ang panloob na enerhiya ng 3 kasama ni Daryl. Ang nakakatakot nitong lakas ay nakadirekta kay Donoghu. Gayunpaman, mayabang nangumiti si Donoghu at sinabing, masyado yatang mataas ang tingin nyo sa mga sarili nyo. Iwinasiwas ni Donoghu ang kanyang mapanirang langit na palakol, at 3 gintong sinag ang umatake kay Dax at sa iba pa. Bang! 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 Silang 3 ay nagtangkang iwasan ang atake, ngunit tila huli na sila. Sumigaw silang 3 at bumagsak sa lupa matapos maabutan sila ng mga gintong sinag. Nang makarating sila sa lupa, sumuka si Chester ng isang sariwang dugo. Maputla rin ang mukha ni Dax, maliwanag na siya ay lubhang nasugatan. Si Debra ay ayos lamang, bagaman, siya ay isang 3 antas na martial emperor at ang pinunong sekta ng sektang Artemis, kaya't ang kanyang kapangyarihan ay nangunguna. Gayunpaman, ang atake ay nagulat kay Debra. Ang Donoghu ay talagang may malakas na kapangyarihan. Daryl! Nakakuyom ng kamao si Donoghu, habang lumulutang sa gitna ng hangin ang kanyang katawan. Mahigpit na tinitigan niya si Daryl at sinabi, walang nang makakapagligtas sa iyo ngayon, tanggapin mo na ang iyong kamatayan. Mahigpit na hinawakan ng Donoghu ang mapanirang langit na palakol habang umaatake siya kay Daryl. Mamamatay akong kasama ka kung iyon ang kinakailangan. Sumigaw si Daryl, pulang-pula ang kanyang mga mata. Habang nagsasalita siya, isang bola ng puting apoy ang lumitaw sa palad ni Daryl. Tumalon ito at agad na lumitaw sa harap ng Donoghu. Ano? Ano yon? Hindi alam ni Donoghu na ang mga mahiwagang apoy ay umiiral sa mundo. Gayunpaman, natigilan si Donoghu nang maramdaman niya ang init mula sa malamig na puting lirang apoy. Mabilis niyang inilagay ang mapanirang langit na palakol sa harap ng kanyang katawan upang harangan ang apoy. Bang! Ang malamig na puting lirang apoy ay tumama sa mapanirang langit na palakol. Hindi lamang ito hindi nasunog, ngunit ang apoy ay namatay din. Masusunog sana ng malamig na puting lirang apoy ang anumang iba pang sandata. Gayunpaman, ang mapanirang langit na palakol ay lubos na hindi nawasak o nasira.
Kahit na ang malamig na puting lirang apoy ang nangungunang mahiwagang apoy sa mundo, at nasusunog nito ang lahat ng mga bagay, hindi ito natalo. Si Donoghu ay mayroong isang malaking sandata sa kanyang kamay. Paano nangyari yon? Namutla ang mukha ni Daryl, siya ay lubos na natigilan. Natuwa si Donoghu habang malamig siyang ngumiti. Iyon lang ba ang kaya mo? Umatik ulit siya ng pasulong. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang kamao. Gamit ang blood-drinking sword sa kanyang kamay, nauna rin siyang umatik pasulong. Bang! Ang susunod na segundo, isang malakas na putok ang narinig habang ang blood-drinking sword, at ang mapanirang langit na palakol ay nagbanggaan. Ang malakas na pagsalpok na ito ay itinapon si Daryl higit sa 100 talampakan ang layo. Dumura siya ng sariwang dugo, at kasabay nito, ang blood-drinking sword ay nahati sa dalawa. Pinatay ni Daryl ang maraming mga kaaway gamit ang espada, nang harapin niya ang hukbo ng Westrington. Ang blood-drinking sword ay nakamit ang antas ng lila, ngunit hindi ito maaaring magamit laban sa mapanirang langit na palakol. Buntong hininga. Sa sandaling iyon, nagulat at galit na galit si Daryl. Ang lahat sa lupa ay humihingal din ng tahimik. Ang mapanirang langit na palakol sa kamay ni Donoghu ay napakalakas, maging ang sandata ni Daryl ay nawasak. Paano siya magpapatuloy sa laban na yon? Mag-ingat ka, Daryl. Ang munting diwata na nakaupo sa kanyang mga nakakrus na binti sa gilid ay sinubukang buhayin ang kanyang panloob na enerhiya habang pinagmamasdan ang sitwasyon ni Daryl. Hindi niya maiwasang mapasigaw sa lalaki. Ang natitirang mga tao doon ay nag-aalala tungkol kay Daryl din. Si Cindy at ang iba pang natira ay nais na tulungan si Daryl. Ngunit karamihan sa kanila ay naubos na ang kanilang panloob na lakas. Kung sila ay magmamadaling umatake, malamang ay mapapatay din sila. Kailangan nilang ibalik muna ang kanilang panloob na enerhiya. Si Donoghu ay tumawa at ngumiti sa harap ng langit, siya ay labis na nasiyahan. Ano pa ang mayroon ka, Daryl? Ipakita ang lahat sa akin. Gusto kong maranasan mo ang isang buong pagkatalo ngayon. Gusto kong mamatay ka. Bang! Tinaas muli ni Donoghu ang kanyang kamay, at isang matinding pagpatay na aura ang sumabog mula sa mapanirang langit na palakol. Tumama ito kay Daryl. Wow! Ang palakol ay parang hinati nito ang kalangitan sa dalawa. Sa sandaling yon, lahat ay nababahala tungkol kay Daryl. Nagulat din si Daryl. Hindi niya akalain na ang mapanirang langit na palakol ay may ganitong takot na kapangyarihan. Sa isang kritikal na sandali, ginamit ni Daryl ang kanyang isip upang palabasin ang exquisite pagoda. Isang pangkat ng mga numero ang agad na lumitaw sa harap ng mga mata ni Daryl. Ang lahat ng mga figurang iyon ay nagdala ng malakas na aura, sila ang 500 mandirigma na nakulong sa pinaka-ilalim na antas ng exquisite pagoda na iyon. Nakalaban sila sa hukbo ng Westrington, kaya't halos lahat sa kanila ay nasugatan. Gayunpaman, lahat ng 500 sa kanila ay sumali sa puwersa upang bumuo ng isang proteksyon na kalasag sa harap ng Daryl. Bang! Ang mapanirang langit na palakol ay tumama sa proteksyon na kalasag at lumikha ng isang malakas na putok na maaaring masira ang mundo. Kahit na ipinagtanggol ng 500 mandirigma ang atake, ito pa rin ang mapanirang langit na palakol, kaagad na namutla ang kanilang mukha. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.